Isang mainit at nakakagulat na balita mga kaibigan dahil ang ating Pangulo ay naka-jackpot sa UAE dahil ang Al Nahyan family, ang pinakamayamang pamilya sa buong mundo, ay nagbigay ng tumataginting na halos 1 trilyong piso sa Pilipinas. Oo, you heard it right mga kaibigan. Ano nga ba ang nangyari? Bakit sobrang nagtitiwala ang leader ng UAE na si Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan kay Pangulong Bongbong Marcos? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. The Philippines and the UAE have finalized a groundbreaking $15 billion deal. Sa dami ng problema ng bansa, mula sa kuryente hanggang sa trabaho, madalas nating naiisip, meron pa bang pag-asa? Pero sa isang iglap, tila binigyan tayo ng pambihirang pagkakataon ng pinakamayamang pamilya sa buong mundo. Kailangan mo itong malaman kaibigan. Pero bago iyan, alamin natin kung sino nga ba ang nasa likod ng napakalaking balitang ito. Ang Al Nahyan family, ang may-ari ng halos lahat ng yaman ng United Arab Emirates, ay kilala bilang isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa buong mundo. Si Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan o MBZ, ang utak ng kanilang mga desisyon ay hindi basta-basta ang kanyang mga galaw. Pero bakit nga ba interesado siya sa Pilipinas? Ang sagot, isang pangalan, PBBM, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa ilalim ng liderato ni Pangulong Bongbong Marcos, muling napansin ng mundo ang Pilipinas. Pero hindi ito nangyari ng biglaan. May mga usapan, planuhan at higit sa lahat, may tiwala. Pero ang tanong, ano ang naging kapalit ng tiwalang ito? Hintayin mo lang kaibigan dahil ang sagot ay hindi mo akalain. Kamakailan lamang pumirma ang Pilipinas at Masdar, isang higanteng kumpanya sa clean energy mula UAE ng kasunduan. Ang halaga, $15 billion o 879.37 bilyong piso. Oo, tama ang narinig mo kaibigan. Pero sandali lang, hindi lang ito tungkol sa pera. Bakit mahalaga ito? Ang sagot ay simple, renewable energy. Hindi na sikreto na ang Pilipinas ay nangangailangan ng mas mura, malinis at mas maasahang enerhiya. At sa tulong ng Masdar, makakamit natin ang layuning ito. Ngunit paano nga ba magagawa ito? Una, magtatayo ang Masdar ng 1 gigawatt na kapasidad ng clean energy ng solar at wind sa Pilipinas bago mag 2030. Kung hindi ka pa rin makumbinsi kung gaano ito kalaki, isipin mo na lang ang 1 gigawatt ay kayang magbigay ng kuryente sa halos 1 milyong tahanan. Pero may catch, may isa pang lihim na plano ang Masdar na makakapagbigay ng mas malaking benepisyo. Mamaya, sasabihin ko. Ngunit bakit ngayon lamang nangyayari ito? Dahil ito sa tamang diplomasya na matagal nang may ugnayan ang Pilipinas sa UAE. Pero nitong mga nakaraang buwan, nagkaroon ng Memorandum of Understanding sa energy transition. Ang resulta, Masdar, isang kumpanyang mahigit 50 gigawatt renewable portfolio sa buong mundo, ay tumaya sa Pilipinas. Ngunit bakit tayo ang pinili? Dahil sa bagong pananaw ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, ang layunin na maabot ang 35 na renewable energy sa power mix bago ang 2030 ang nagbigay ng kumpiyansa sa UAE. Pero teka, di ba't mas maganda kung doblehin pa ito? Ito ang plano, palakihin ang kapasidad sa 10 gigawatt sa susunod na dekada. Hindi lang kuryente, kundi trabaho at oportunidad ang kasabay nito. At kung iisipin mo, ang wind energy na sikat sa Ilocos, sa baluarte ni Pangulong Bongbong Marcos, ay dadalhin niya ito sa buong Pilipinas. At hindi lang iyan, kasama pa dito ang mga iba't ibang klase ng renewable na energy. Pero ano ang kabayaran? Ito ang magandang balita. Masdar ay makakakuha ng investment at tax perks, pero sa kabila nito, mas malaki pa rin ang pakinabang ng Pilipinas.
ang usapan ay hindi lamang sa pera o enerhiya, kundi sa pagbuo ng mas matibay na relasyon sa isa sa pinakamayamang bansa sa mundo. At ngayon, ang tanong, ano ang ibig sabihin nito para sa ating lahat? Simpleng sagot, kaibigan. Pag-asa. Kung dati nagdududa tayo sa kakayahan ng liderato, ngayon ay malinaw na may mga konkretong hakbang para sa mas maayos na kinabukasan. Ang bilyong dolyar na investment na ito ay hindi lamang isang kasunduan. Ito ay simbolo na kaya ng Pilipinas sa ilalim ng tamang pamumuno na maging sentro ng atensyon sa global stage. Hindi ba nakaka-proud? Pero ang tanong, saan ito magdadala sa atin? Simple lang ang sagot, sa isang mas maliwanag, mas malinis, at mas maasahang kinabukasan. At kung naabot natin ito, ang Pilipinas ay hindi na lang kilala bilang Pearl of the Orient Seas, kundi bilang isang bansang nakaposisyon para sa tagumpay. Kaya ngayon, kaibigan, ano ang masasabi mo? Ang tanong na meron pa bang pag-asa ay may sagot na. Oo, meron na, kaibigan, at ito'y nagmumula sa tamang liderato at tamang desisyon. PBBM at Chic MBZ, jackpot na partnership. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Mateo 19 verse 26, at sinabi niya sa kanila, ang lahat ng bagay ay maaari sa Diyos. Tulad ng ipinakita sa kwento ng pagkikipagtulungan ng Pilipinas sa UAE, ang mga tila imposibleng pangarap ay nagiging posible sa tamang liderato, pagsusumikap at pananampalataya. Ang ating Panginoong Diyos ay nagbibigay ng mga pagkakataon sa kanyang mga anak upang maabot ang mas maliwanag na kinabukasan. Ang pagpasok ng malaking investment sa renewable energy ay hindi lamang tagumpay sa ekonomiya, kaibigan, kundi paalala rin sa atin ng ating Panginoong Diyos na may nagbubukas na pinto ng biyaya para sa mas maraming tao. Sa ating paglalakbay, naway patuloy tayong magtiwala sa Kanya na nasa Kanya ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari at posible ang lahat dahil sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang umiibig sa buong sanlibutan, na siyang nagmamahal sa lahat ng mga Pilipino. Salamat po sa biyayang ipinagkaloob niyo at ibinuhos sa aming bansa. Sa tulong ng mga tamang lider at kaalyado, na ipakita niyo po na ikaw ang Diyos ng posibilidad at tagumpay. Salamat sa pagpapaala ng kaalaman, mga oportunidad at mga kasunduang nagbibigay ng pag-asa at kabuhayan para sa mas marami naming mga kababayan. O aming Panginoong Diyos, dinadalangin namin ang patuloy niyo pong paggabay sa aming mga lider, lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos, upang ang bawat desisyon ay maging makatarungan at para sa kapakanan ng buong bayan. O aming Panginoong Diyos, pagpalain niyo rin po ang UAE at ang Al Nahyan family na maging instrumento po sila ng pagbibigay ng biyaya sa aming bansa. O aming Panginoong Diyos, hinihiling namin ang iyong proteksyon at pagpapala para sa bawat nakikinig at nanonood ng mensahe ito. Gabayan niyo po sila sa kanilang mga sariling pangarap at layunin at ipakita niyo po sa kanila na sa iyo ay walang imposible. Bigyan niyo po kami ng lakas at karunungan upang maging mabuting tagapangasiwa ng mga biyayang natatanggap namin at laging alalahanin na ipokus ang aming atensyon hindi sa kayamanan sa lupa, kundi sa aming tunay na kayamanan na walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo, na balang araw, Panginoong Diyos, ay makakasama namin siya sa langit na bayan kasama ng aming buong pamilya. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoong Diyos, sa inyong pong pag-ibig sa amin, sa inyong pag-aalaga at walang sawang paggabay sa bawat isa. At salamat sa pagdinig ng aming panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba
upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.